Pero gusto ko sumayaw si Kagawa. Para ako'y tatayaw. Buhay na servisyo, magawa ko ng ibubusta. Hindi bodo, Parang ayaw ko nung tumayo eh. Lalo kong kinakabahan eh. Hindi ba mga ano eh. Ito kasing mga ano, magagaling na yan. Dahil nung dumagdag pa si Makmak. Lalo kong kinabahan. Dahil ay, Puno na. oh, dami nakalimutan. Puno na yun. Kailangan. Chapter 1 na yun. Puno na. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kabarangay. Ako si Dolphy Morgos, na taga North Danghani. Ako po ay nag-aaral sa mababang paaralan ng Danghani Elementary School. Ang classmate ko dyan, si Rebecca Galiga, tsaka yung kapatid. Hindi ko alam kung nasaan na yung mga yun. Nandiyan ka ba? Ay tatago eh. Sabi, ano dyan si Dolphy, classmate ko, nabagsasalita eh. Tsaka dyan si Debbie, tsaka si Debbie Tuyay, at tsaka si George Tuyay. Ayan, hindi ko malilimutan yung dalawang Tuyay na yan eh. Okay. Ha? Eh, pag wala akong pera pang recess eh, maraming baon lagi yung mga yan. Eh kasi noong aming grade 1, in section 3 ako, eh medyo matalino pa ako nun eh. Pagdating sa section 2, eh di siyempre, magaling ako naging section 1 ako. Classmate ko sila. Pero yun lang, kasi pagkakamot sa section 3 ako. Eh hindi, kasi nung aming elementary, tatlong ano lang yan, section. Eh, kung ilalagay ako sa section 1, eh 20 lang doon, sisiksikan kami. Sabi, mas maganda dito sa section 3 ka na lang. Eh, konti lang kayo dyan, sure, 18. Nagkakating pa yung si Rebecca, uuwi ng maaga. Bura ka lang eh. Gilit ka. Classmate ko. Paano? Pinakabahan kasi ako eh. Parang hindi ko na makukuha yung benefits ko, yung sinasabi ni Joel Piggy. Hindi na ako darating. Sa sobrang kaba ko eh. Baka hindi na na-benefits yung senior citizen eh. Baka doon lang mauwi ka agad ako doon sa Paralympics. Hangari! Rock and roll! Pantanggal ka ba yan? Alam nyo, mga kabarangay. Alam ko yan. Mga kabarangay. Ipos ko kaya. 4 na araw na ang barangay election campaign. Masakit mang isipin, habang tumatagal maraming nadadamay. Ang aming mga supporter, nag-aaway-away. Buti na lang, hindi nila ako friends. Kung friends nila ako sa FB, malamang. Ipibenta ko rin yung cellphone ko. Totoo yan mga kaibigan, mga kabarangay. Yung mga supporters namin ay amin munang pinagsabihan na kami ay lalaban sa barangayan at SK election ng medyo maluwag sa aming dibdib. Para walang hindi pa bigat, wala na kaming pondo eh. Di bigat pa yung dibdib namin. Sasabi ko, para walang gastos pa yan, eh gawin natin eh. Huwag na natin silang awayan, huwag nang patulan. Hindi na nga kami nakaway, pinatulan pa yung aming mga supporters. Yun na nga lang ang gusto ng supporters namin eh. Hindi na nga binayaran eh. Nadawal na. Pati pamilya pa eh. Isang araw lang naman yung election eh. Diba? Kaya lang, 2 taon ang epekto. Kaya yari tayo dyan. Pagkatapos ng election, magkakapit bahay naman na tayo, di ba? Bakit na tayo mag-aaway-away? Maliban na lamang yan, kung lilipat kayo ng bahay, hindi na tayo magkakapit bahay, di ba? Ako,
sisiguraduhin ko sa inyo, pagkatapos ng eleksyon, magkakapit bahay pa rin tayo. Kaya naubos na yung pondo ko sa pamimigay dito sa aking mga supporter ng pagbili ng candy at sa ice tubig. Ayun, wala na akong pandown. Hindi na nakakalipat. Kaya sigurado ako magkakapit bahay tayo. Kaya nga hindi ako papatol doon sa FB. Dahil pag nanalo sila, yari tayo. Huwag niyo sana ito barangay election lang, mga SK. Ay yung mga supporter kasi namin, napadaan doon sa bahay ng ating Kapitan Fortuno. Nagsisigaw ng Mercurio. Siyempre, bahay ni Kapitan Fortuno. Siyempre, nagali. Nagbas ng Blancas. Siyempre naman, yung aming mga supporter, hindi naman ganun yung intensyon. Parang ibig sabihin lang na aming supporter, nandito na po si Mercurio, siya na po ang susunod na kapitan. Kasi, tapos na kanyang termino. Sino susunod? Di ba? Si Mercurio na susunod. Alam nyo, tayo, sa barangayan natin, barangayan lang naman to tsaka SK election. Siya sabi ko sa inyo, 10 araw naman lang yan ng campaign. Huwag na tayo magsiraan. Kami naman, sa barangay sa amin ng mga Team Mercurio, sinabihan naman namin sila, pinalalahanan ng Team Mercurio, ay hindi naman natin kalaban yung ating kapitan na si Kapitan Fortuno. Tapos na kaya lang, tapos na yung kanyang termino, siyempre magbabago ng liderato. So wala tayong magagawa. Kung pwede nga tumakbo siya, malamang tatakbo yun. Kaya lang, hindi na, ang 3 terms lang Buti lang. Kasi pag tumakbo yun, ay baka manalo pa yun. Kawawa. Diba? Si Kapitan Fortuno naman, wala naman tayong masamang tinapay dyan. Diba? Kita nyo lang, taas ng building. May 3rd floor pa nga ng basketball. Diba? Ganda naman Dati wala yung opisina, walang aircon. May aircon na, diba? Marami pang parking dun sa baba. Tapos na yung terminal niya, pasalamat na lang tayo. At least nakita-kita tayo dito, buhay pa. Diba? Hindi tayong muna natin, hindi na kasi siya kasali. Diba? Hindi na siya kasali Tuna lang na natin pansin. Hindi na siya kasali tuna na lang na natin ang pansin yung ngayong eleksyon. Pagandahan na lang tayo. Hanggang chapter lang po to chapter 4. Pero mahina naman yung chapter 4. Mga barangay, sa bawat eleksyon, ang kailangan natin ay yung matatag na plataforma. Plataforma na nagsasabi ng ito ang gagawin namin, ito ang kailangan. Dito sa Team Mercurio, lahat naman nakita nyo, nasabi na lang aking mga kasama. Nagsasapawan na nga Malamang yung kapitan namin, di na alam kung ano yung sasabihin niya ngayon dito. Pero marami naman. Sa akin kasi yung education na kagaya nung tanong doon sa CPR. Meron po kami yan. Kompleto po yan. Kasi bago namin ginawa ang aming plataforma, kami nagtanong sa kung anong kailangan. Kaya lahat ng mga pangangailangan, ilagay namin dito sa aming plataforma. Simula sa health, sports, haron, mga SK namin. Lahat yan, nandoon sa plataforma. Kung ano yung pangangailangan natin ngayon, 2022 pataas, hanggang 2 taon lang. Susunod naman, panbagong plataforma. Ganun lang naman dapat. Para tayong inventor yung washing machine, di ba? Yung lumang washing machine. Pa-invento yung washing machine. Di ba? Lalagyan ng tubig. Dati naglalaba, lalagyan ng tubig. Tapos, lalagyan ng sabon. Lalagyan ng mga damit. Paikot-ikutin kayo nun. Bula-bulahin pa kayo nun. Di ba? Siyempre, bago na ngayon. Nag-invento naman tayo ng dryer. May dryer.
Eh, ikutin kayo, pero okay naman ang resulta. Hindi kayo bubula-bulahin. Ang plataforma namin, ay iba naman doon sa plataforma ng aming mga katunggali. Kayo, tapos na yung kanyang termino, hindi naman ibig sabihin na tapos na yung termino ng isa, eh kailangan ng pagbabago. Pipili din kayo kung sino ipapalit nyo. Eh kung ipapalit nyo, mas matindi pa. Eh wala mangyayari sa atin. Kaya pakinggan nyo ang kanilang mga plataforma. Kung ang aming mga plataforma ay naaangkop sa ating pangangailangan, hindi nga ako dumipitog sa narinig ko doon sa akin kasi hindi naman ako pwede pumunta doon Kaya sabi, may mga plataforma na, nung nasabi sa akin yung plataforma, kasi nga yung plataforma niyan, hindi naman naaangkop yan. Saan ba nagtanong yan? Sa Sitio de Asis? Dapat doon sa Sitio de Asis yung kanyang plataforma. Hindi yan dito dapat. Kaya, mga kaibigan, mga kabarangay, pagtatalunan natin at isipin natin na ang plataforma ay napaka-importante. Kung ang plataforma ng aming mga makakatunggali hindi naaangkop at depende rin sa mga nagsasalita ng kanilang plataforma dahil nung sila ay nandoon, hindi naman nila ginawa. Maniniwala pa ba kayo sa kanyang matatamis na mga plataforma? Malamang hindi na. Kasi nandoon na nga sila hindi pa nila ginawa. Di ba? Ano gagawin natin? Dito sa Team Mercurio, mga bagay-ito nga yan Di ba? Nagsasabi yan na ng totoo. Sila parang ano yan parang nandiligaw Mabilis mag-I love you yan Eto, nauutal pa di ba? Ganun yung sinseridad na kailangan. Kaya huwag niyong papansinin, huwag niyong titingnan sa kanilang pananalita. Hindi naman yung mga politiko, yung mga taong yan. Kami na sila naman ay napwersahan lang dahil sa pangangailangan ng ating barangay na may mamuno. Kaya nandyan sila. Kaya ang aming plataforma, kumpleto yan. Simula sa health, meron na tayong may ambulansya yan, yung mga first aid na yan, iti-training yan, at yung mga driver na yan, dadagdagan natin yan, para walang bakante. Di ba? Para walang bakante. Yung mga kailangan naman sa health na yan, kailangan ng mga gamot, sasagutin na yan ni Jun Mercurio. Kasi meron naman tayo diyang available na gamot. Kung hindi talaga kaya, bahala na si Jun Mercurio. Kasi pangako niya sa inyo. Di ba? Hindi naman mga ngako yan, hindi niya kaya ito pa rin dahil sisingilin nyo yan ako naman kagaawat lamang di ba? Kaya kailangan namin manalo si Jun Mercurio. Kasi pag hindi nanalo si Jun Mercurio, at kami lang ang nanalo, magtatago kami. Anong sasabihin sa amin, ano yung pinangako mo sa amin? Paano kung may bibigay yung pangako nga? Hindi naman nanalo si Jun Mercurio. Siya yung may hawak ng, kahit pa sabihin hindi siya yung magsasabi ng boy, siyempre, iba yung influensya ng kapitan. Marami, kasi pag ang kapitan ayaw, maraming dahilan yan. 13 years na, di ba? 13 years na siyang nanungkulan. Huwag na natin siyang dito kasi kung ano man yung pagkukulang niya, hindi naman siya yung nandun sa opisina na nagbibigay ng mga clearance. Baka sabi niya, bigyan, kaya lang, yung iba, tinatamay. Wala, magagawa. Kaya pagka nanalo si Jun Mercurio at ang aming timbaga, babaguhin natin yan. I love you too. Yun lamang ang aming masasabi sa ngayon. At papaliit na ng paliit ang oras, paliit ng time para mag-explain. Maririnig nyo sa kanila, i-remind ko lang sa inyo, dalawa ang tumatakbo na mga kandidato. Ang incumbent at ang mga baguhan. Kaya maging maingat kayo sa
pagpili ng kanilang mga plataforma. At depende yan sa taong magsasalita. Kung ano man kagandang sinasabi nila sa plataforma, pero matagal naman na sila dyan eh. Pero hindi na ginawa. Bakit ngayon yung sasabihin yan? Narinig nyo lang yan kay Jun Mercurio, sa Team Mercurio, sasabihin nyo. Diba? Kaya nakikiusap kami sa inyo, mga kabarangay. Sa 2 taon, kung sakasakali man kami ay pagbigyan ninyo, sa 2 taon na yan, bibigay namin ang abot ng aming makakaya. At maraming salamat po. Maraming salamat. Thank you. Grabe yun.